Ang pangatlong uri ng karamdaman sa pagkabalisa or anxiety is yung generalized anxiety disorder. Isang kondisyon na labis na pag-aalala tungkol sa mga pang-araw-araw na issue or sitwasyon. Ito ay tumatagal ng mas mahaba sa 6 months, 6 na buwan. Bilang karagdagan sa pag-aalala, maaari ka ring makaramdam ng pagkabalisa or anxiety, pagkapagod, problema sa konsentrasyon, pagkamayamutin, pagtaas ng tensyon, ng kalamnan at napagtatanto ng isang tao kung ikaw ay nababalisa or may anxiety ay mga matindi kaysa sa sitwasyon na akala mo na naiisip mo na yung pagkabalisa mo is para sa iyo is worst of the worst, na yung as in malala talaga, pero hindi mo kumbaga iniisip na may mas matindi pa diyan sa mga sitwasyon. Pinaniniwalaan mo na ang iyong pag-aalala ay prinoprotektahan ka nito. Pero yung resulta ay pareho lang kasi syempre akala mo yung pagkakabalisa mo or yung anxiety mo is para sa iyo is prinoprotektahan ka nito. No, hindi ka nito prinoprotektahan. It depends how you interpret. Paano mo siya i-interpret sa iyong sarili? Kasi hindi ka naman nasa sitwasyon na nasa panganib. Kung wala ka naman nasa panganib, kumbaga nasa realidad ka, pero nagkakaroon ka pa rin ng pagkabalisa or anxiety. Hindi mo kayang patigil ng iyong pagkabalisa or anxiety sa pag-iisip. Patuloy itong tumatakbo sa iyong isipan, walang katapusang paulit-ulit, ngunit gaano mang kabigat ang yung maaari kang makawala sa mga pag-aalala, matutong pakalmahin ang iyong pagkabalisa or anxiety sa isipan at mabawi mo ang iyong pakiramdam ng pag-asa. Kung anxiety disorder, treatable naman siya, and syempre, of course, like what I always said, psychiatrist. And the best yung therapy talaga na makakatulong nito is CBT, yung cognitive behavioral therapy. Kasi dito nila fino-focus kasi nila dito yung behavior ng isang tao or yung pag-iisip ng isang tao na papaano mo siya ma-i-response, papaano mo tatanggapin, papaano mo siya kumbaga iintindihin. Kasi guys, pag hindi mo alam about what is generalized anxiety disorder, kasi kung may anxiety ka, lahat naman tayo may mga anxiety, but kung i-generalize mo na talaga yung mga nangyayari sa iyong buhay na puro negative na lang talaga yung nakikita mo, wala nang positive, you're very pessimistic na tao. So, mas mainam talaga na magpakonsulta ka sa isang psychiatrist, sa isang expert talaga. Pero hindi naman ibig sabihin na bibigyan ka agad-agad ng medication. Based in lang yan sa mga question na itatanong sa'yo, tapos sasagutin mo. So, kumbaga, kung ano yung nakapasok ng mga sintomas is doon na talaga nila i-endorse ka na nila sa isang therapy. And depende naman kung nagkakaroon ka na talaga ng aggression sa iyong sarili. Kasi syempre guys, pag mayroon ka ng generalized anxiety disorder, natatakot ka na sa mga bagay-bagay. Kahit hindi pa naman nangyayari, kumbaga inuunahan mo na, nandiyan ka pa lang sa present, nandoon ka na sa future,
kumbaga. So hindi mo dapat pinapangunahan ang iyong kaisipan kasi syempre you just like have to say, let's see what will gonna happen next day. Something like that. So, hindi mo hawak yung mga bagay-bagay dito sa mundo. So, you only have to stay in the present and enjoy it. Kasi hindi mo na yan mababalikan. Pag lumampas na yan sa atin, and the other day, the next day, hindi mo na yan mababalik yung mga nangyari kahapon, di ba? So, ito yung mga normal na worries na mga pag-aalala. Ang iyong pag-aalala ay hindi humahadlang sa iyong pang-araw-araw na gawain at mga responsibilidad. Like for example, kung isa kang nanay, may mga alalahanin ka, right? May mga alalahanin ka na sasabihin mo, ano kayang pagkain namin mamayang gabi, saan ako kukuha ng pera, kumbaga yan yung mga alalahing pang araw-araw, yung kakainin at yung kakainin sa susunod na araw at yun ang para sa akin, yun ang really yung more on talaga na alalahanin ng mga tao. And syempre of course you have a responsibility to search a solution with that, to find a solution with that. Siyempre, yung mga pag-aalalang yan, may mga, kumbaga, ito yung may mga solusyon. May mga pag-aalala mo sa pagkain. So, kontrolado mo yan, maghanap ka ng trabaho, or, yes, maghanap ka, pumasok ka sa isang like labandera. So, yung kumbaga yung inaalala mo na yung makakain ninyo sa gabi at sa darating na umaga. Number 2 is nagagawa mong kontrolin ang iyong pag-aalala. Like what I said, yun ang nagagawa mong kontrolin. Nakukontrol mo siya, nare-reverse mo siya into positive way. Hindi ka nag-i-stay doon sa negative na mas iisipin mo na, wala kaming kakainin, ano kaya yung kakainin namin, ano kaya yung mainam. Tapos as in talaga na parang tuliro ka na wala kang iniisip na mas magandang solusyon. Kumbaga, kung may mga kaibigan ka, pwede ka namang manghiram ng bigas kung may magpapahiram sa'yo. Kung mabuti kang tao, kung marunong kang makisama. Kasi guys, having a general anxiety disorder, dapat din mayroong ka ring magandang ugali. Yung hindi ka barumbadong tao. Kasi wala namang tutulong sa'yo kung barumbado kang tao, di ba? Kung maangas ka kung para kung sino kang mag-asta, diba? Walang tutulong talaga sa iyo. So, yung kaya mo lang, itong kaya mong kontrolin, yung mga kaya mo lang malutas na mga problema. And number 3 is ang iyong mga alalahanin. Ang inyong mga alalahanin, kahit na hindi kasiya-siya, ay hindi ito nagdudulot ng malaking pagkabalisa or anxiety. So, you know what, I will example with my mom. Kasi yung mama ko, palakaibigan talaga yung mama ko. And then, of course, hindi yan maiiwasan na may mga taong naiinggit sa kanya. So, ito yung sinasabing, kahit hindi kasiya-siyang alalahanin, hindi nagdudulot sa iyo ng anxiety sa iyong sarili. So, yun ang mama ko. Sabi ng mama ko, okay, kung hindi man nila ako gusto, I don't want to force myself. Kasi hindi naman ako mamamatay kung walang kaibigan. So, if they want to talk to me, okay. If they don't want to talk to me, it's okay also. So, yun talaga yung kumbaga yung reverse positive side ng mother. Bilang ng mga makatotohanang alalahanin. Yung alalahanin na limitado lang is like for example, kung tumutulong ka sa iyong pamilya, you have to limit that, or tumutulong ka sa iyong kaibigan, something like that, or sa kaibigan mo or cousin mo, you have to limit. Dapat limitahan mo kasi syempre at the end, para hindi ka naman mag-alala, 'di ba? Kasi may mga tao kasi na mabilis lang silang umutang sa iyo, pero pagbayaran na, tatago-taguan ka na, sasabihin na, wala pang ganito yung pera ko sa susunod na lang na araw. So sasabihin, 'di ba, ikaw syempre pag nangako ka sa isang tao, dapat magbayad ka, 'di ba? So, and yung matututunan mo dito is dapat limitado talaga yung mga
particular talaga na mga sitwasyon. Kasi hindi lahat-lahat na tutulong ka sa kanila. Kasi syempre, magdidepende na lang sila sa'yo and then at the end, ikaw yung mag-aalala. So, number 5 is ang inyong mga pag-aalala ay tumatagal lamang ng maikling panahon. So, yun. Like me, naka-experience din ako 3 times na nangyari sa akin to. Yung una is yung it was already 2014, I think. 14, 15. Yes. It was already long time ago kasi she's still studying on the time sa Cebu. And then, nag-message siya sa akin sa messenger. Sabi niya sa akin, Ate Jo, pwede ba akong makahiram sa'yo? Kasi graduate na ako this year. So, ako, syempre, ako yung tipong taong, wala ka talagang maririnig sa akin ng mga negative na mga sinasabi. Kasi ako, tumutulong talaga ako. So, nagbigay ako sa kanya ng mga, I don't know, I didn't remember anymore. Kasi matagal na yun mga 3,000, I think 3,000. No, 3,000 kasi sabi niya kulang yung kanyang tuition fee kasi mag-graduate na. I think she's a teacher. Now. And then ako naman, syempre nag-i-expect talaga ako na babayaran niya ako kasi sabi niya sa akin, babayaran kita sa ganitong buwan. So, you know what guys? Buwan and then nag-year na lang and until now hindi pa talaga niya ako binayaran. So I also ask her, I messaged her, I said may plano ka pa bang magbayad sa utang mo? And then even until now hindi pa rin ako naka-receive ng message sa kanya. So, ako guys, kumbaga sa akin, okay lang sa akin. Kasi ako hindi talaga, it was really disappointed kasi syempre, pinsan ko siya. And then, it is really, sa pinsan sa side ng papa ko, syempre, I was disappointed kasi syempre, nag-i-expect ako nung nababayaran niya ako. Kasi sabi ko sa kanya, ibayad mo na lang sa mama ko kasi she knows my mom. And then I says, ibayad mo na lang sa mama ko kasi syempre plus point na yun sa mama ko sa pang-araw-araw. So, nung time na yun, as in talaga guys, never na talaga akong nakarinig sa kanya ng mga ano. Tapos, syempre ako, kumbaga, kumbaga natuto na ako. So, 3 times talaga nangyari sa akin. Every time talaga, 1 is friend and then 2 is cousin. So, nung time na yun talaga guys, kasi ako, pag mangako ka talaga na babayaran mo talaga. Siyempre guys, kasi hindi pinupulot yung pera dito sa Belgium, right? Magpasalamat ka kasi may nagpautang sa'yo. Magpasalamat ka, makakagraduate ka. It's because someone na they help you. So, yung ganun lang bagay na magme-message siya sa akin na pasensya na te kasi wala akong pera ngayon. Okay lang, nakakaintindi ako. Pero dapat talaga nag-reply siya sa mga message ko. So now, hindi ko na siya, I don't know what's happening to her now. So it's not my business anymore. So yun ang sinasabing maikling yung hindi tumatagal yung pag-aalala. Ay, hindi ako nag-aalala kasi syempre guys, mayroon namang Panginoon. Yung mga taong ganyan, I know na walang paroroonan yung mga taong ganyan. So dapat talaga na mag-ano-ano talaga sila. So yan ang yan ang normal worry ng isang taong nagkakaroon ng pag-aalala. Yung temporary lang ba yung kanilang pag-aalala? Ang pangalawa naman ay sinasabing pangkalahatang karamdaman sa pagkabalisa or anxiety, in English, generalized anxiety disorder. So, ang pag-aalala, pagdududa, takot ay isang normal na bahagi sa ating buhay. Normal lang talaga na may pagdududa tayo, may takot tayo, may pag-alala tayo sa ating buhay, sa ating asawa, sa pang-araw-araw natin, 'di ba? Normal lang na mabalisa tungkol sa mga paparating na mga pagsubok. Yung mga mag-aalala tungkol sa yung mga financial na mga yung mga paparating na mga bills, 'di ba? Dami 'yun. Tapos yung yung mga paparating na pagpunta mo, pag-budget ng pera, ito yung talaga yung more on talaga na
yung ating mga pag-aalala ay makakaapekto sa yung sa atin talaga sa ating buhay. So yes, ang iyong mga pag-aalala ay makakaapekto sa iyong trabaho, mga aktibidades, or mga yung sinasabi nilang social life. And then ito yung halimbawa, ang iyong pag-aalala ay hindi mo kontrolado. Yung hindi mo talaga hindi mo kontrolado lahat. Hindi natin makokontrol lahat ang mga bagay dito. Like what I said sa umpisa, yung normal worries is yung fino-focus lang natin is yung mga bagay na nakokontrol natin. Pero kung ang isang bagay na hindi natin makokontrol, wag natin yon i-focus kasi magkakaroon talaga tayo ng pag-aalala at magkakaroon tayo nitong anxiety, yung generalized anxiety disorder. So, number 2 is ang iyong mga alalahanin ay labis na nakakabahala. So, yung may mga alalahanin tayo na labis-labis talaga na nakakabahala, na siniseryoso natin lahat, at we always thinking about negative already, na hindi na natin, kumbaga para sa atin, it is really, kumbaga, at the end of the world, na yung mga problema, something like that. At nag-aalala ka tungkol sa lahat ng uri ng mga bagay at inaasahan mong ito ay lalala. So, may mga bagay talaga na akala mo sa sarili mo is magiging malala pa, pero hindi mo iniisip na pumapasok ka na talaga dito sa mga negative thoughts na ikaw mismo yung nagtatanim sa sarili mo.